Magandang gabi po. Ito tayo unang pag-usapan po natin ay yung ano ba mangyari una dun sa pag-umpisa ng impeachment hearing? At sa ngayon na nag-uusap tayo ay nakasagot na yung kampo ni Sara Duterte doon sa impeachment. At sa sunod na Lunes ay inaasahan na sasagot na rin yung prosecutor ng House of Representatives. Sasagot sila ng reply, sasagot ni Sara Duterte na kung tawagin ang sagot ni Sara Duterte ay answer. Sorry. So ngayon, ang sinagot ni Sara Duterte po ay, matandaan ninyo, unang depensa niya ay kaagad yung authority or kapangyarihan ng korte na magpapatuloy o maglilitis ng tinatawag na impeachment. Ito po si Toto Tirador, na Doctor of Jurisprudence and at the same time licensed civil engineer and at the same time an experienced journalist dahil po ay 15 years mahigit ako na naging editor sa People's Tonight. So ang ating pag-usapan dito ay sapagkat forte ko rin ang batas, ay pag-usapan natin ang batas tungkol sa impeachment. Marami-raming mga nagbabanggaan na mga argumento, kontra-argumento dito sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi sana, unang-una gusto ko lang iklaro na hindi sana ito komplikado yung impeachment ni Sara kung hindi dahil sa House of Representatives. Sorry, wala akong ibang sisihin dito kundi House of Representatives mismo. Sila po ang nagbigay ng problema sa kanilang trabaho. Well, ito po, sinabi po, sa ngayon, nagsalita po si Alan Peter Cayetano na senador, isa sa mga pinagpipitagang senador pagdating sa talino patungkol sa batas, at ang isa rin sa matalinong abogado rin sa Senate ay si Coco Pimentel. So, yung iba, sino pa mga abogado dyan? Wala na eh. Dalawa lang ang abogado dyan. Sa ngayon. Kasi dating abogado si Tol Tolentino ay mawawala na. So, ang sinasabi naman ni Chis Escudero, wala siyang magagawa at unahin talaga pag-usapan ang tinatawag na i-dismiss ba, ibabasura ba ang impeachment o hindi. Ngayon, kung iyan ang unang pag-usapan, sinasabi niya na wala siyang magagawa kung iyan ang unang gustong pagbuto-butuhan ng mga kakampi niya, mga kapwa niya, mga senador. Ang sa punto naman ni Attorney Alan Peter Cayetano na napatunayan niya yung pagka-genius niya nung nakaraan na imbis na ipa-dismiss niya, hinarangan niya at nakumbinsi niya si Bato na huwag dismiss kundi i-remand na lang sa ibalik sa House of Representatives at i-require sila na magpapakita ng sertifikasyon na hindi sila lumabag sa one impeachment rule. Yun naman ay dahil sa nagsampa ng motion si Bato, hindi abogado, na dapat ibasura na lang yung impeachment complaint na nahawak nila sapagkat po ayon sa kanya may 3 pang impeachment na nauna na isampa tapos pang-4 na ito. So naglabag po yan sa one impeachment rule. Yan ang sinasabi ni Bato. So ngayon, obviously, hindi matanggap ng ibang mga senador na baka magalit ang tao sa kanila na bakit ganun bigla-biglaan. So para hindi matanggal ang galit ng tao sa kanila, pero may nagagalit pa rin kahit papano. Pero at least naibsan ay nakapag-isip ng paraan at sinuggest ni Alan Peter Cayetano ang solusyon na ibalik sa House of Representatives ang kopya ng impeachment at kukunin sa kanila yung kanilang commitment, certification, na ito nga ay hindi lumabag sa one impeachment rule. Kasi ang one impeachment rule po ay kinakailangan isang impeachment lamang ang pwedeng isampa
sa isang impeachable officer sa isang taon. Ito naman ay bunga ng katotohanan na nakukunan naman na nalalaman ng nila ni Bato at pwedeng sabihin na alam ng Senado na naunang tatlong reklamo na impeachment laban kay Sara ay naisampa at hindi yun ang ginamit, ang pang-apat ang ginamit. Yung nauna ay December 2, sinampa. December 4 ang pangalawa. December 19 yung pangatlo. At alam naman nila ni Bato na kailangan sa loob ng 10 araw o session days ay dapat inaksyonan ng House of Representatives ang tatlong impeachment. Ang tanong, inaksyonan ba sa loob ng 10 session days? So obviously, gustong i-argumento ni Bato na hindi nila inaksyonan sa loob ng 10 session days at lumampas na ang 10 session days. And true enough, sa aking pagbilang, umabot sa 16 na araw na session days ang nangyari bago nila inaksyonan na i-dismiss, ilalagay nila sa archive o sa cabinet yung tatlong impeachment complaint. So dahil doon, at ang sinasabing optics nga, anong messaging sa tao, baka magalit ang tao. Kaya nakapag-isip una si Bato, una si Bungo nagsabi, maganda yan, sabi yung Senator Bato, yung naisip mo. Pero pangit naman isipin, bakit hindi na lang natin ibalik sa kanila at ipaayos sa kanilang reklamo nila. At naisip naman ngayon, pumasok ngayon si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, siguro mas maganda na lang yan, pag buto-butuhan natin, nakikiusap ako kay Senator Bato na baguhin na lang niya ang motion niya, imbis na motion ipapabasura o hindi, at magbuto-buto tayo, kung talagang ibasura o hindi, maghati-hati tayo. So, ang problema lang, sinabi naman ni Alan Peter Cayetano, kinlaro niya kay Bato, hindi natin pwede sabihin na ebidensya na yung balita na tatlo ang impeachment na isampa na una. So, kailangan natin ng konkretong ebidensya. So, kaya kailangan natin deklarasyon mismo ng House of Representatives. So, yan po ang nangyari. Napagbuto-butuhan la, 18 na senador ang bumuto pabor sa pag-utos sa impeachment prosecutors o mga congressmen na mag-certify kayo na hindi kayo lumabag sa one impeachment rule. Dagdag niyan, including the circumstances, i-certify nyo ang circumstansya kung ano ang nangyari sa first 3 impeachment complaints. Yun. So, tapos na pagbuto-butuhan. Pagkatapos, dinugtungan pa nila na ang 20th House of Representatives, yung mga congressmen sa sunod na bago na papasok, ay magsasabi sila kung tatanggapin ipagpatuloy pa ba nilang impeachment o hindi. So, ganun ang nangyari. So, ngayon, nangyari at nangyayari. Maraming nagagalit. Pero, maraming nagsasabi na unconstitutional daw. Pero pasensya na po yung mga nagsasabi na unconstitutional yung nangyaring remand. Remand bang kung tawagin, hindi po remand yan. Binalik lang at pwede nilang isumiti ulit kung gusto pa nila. Ang mga nagsasabi, napakarami nagsasabi na unconstitutional. So I beg your pardon. Dapat sana pag-isipan nyo ng malalim. Wala pong batas sa konstitusyon na nagbabawal sa Senado na magre-remand. Okay, so kung walang batas na magre-remand, pwede nilang gawin. So ibig sabihin, hindi unconstitutional. Ang sabi nga naman ni dating dating Justice ng Supreme Court, Adolfo Ascona, sabi niya, hindi siya unconstitutional. Bagkus pinuri pa ni Justice Adolfo Ascona na isang brilliant na galaw yung ginawa ni Alan Peter Cayetano. Sa ganay naman ni dating Justice Antonio Carpio, sabi niya hindi rin unconstitutional, kaya lang highly irregular. Well, what is important is hindi siya unconstitutional sa kaisipan ng dalawa.
sa isip ko ay hindi rin unconstitutional. Sapagkat para masabi mo unconstitutional ang isang ginawa na bagay na may paggagsagawa ng kapangyarihan, ay yan ay nilabag mo ang konstitusyon. Paano natin sabihin na nilabag ang konstitusyon? Kung may nakasabi sa ating konstitusyon na bawal ang remand, yun, unconstitutional yan. Pagtanong, may nakalagay ba sa ating konstitusyon na bawal ang remand? Wala. Kung wala, pwede nilang gawin. At dagdag niyan, sinabi sa konstitusyon na ang may sulong kapangyarihan kung ano ang gagawin sa lahat ng impeachment na kaso ay Senado lamang. So, ibig sabihin, dahil hindi naman nakasulat na bawal, pwedeng gawin ng Senado kasi sila lamang ang may sulong kapangyarihan kung ano ang gagawin. Ganun lang ho kasimple yan. So, technically now, I have already opened your eyes na alam nyo na ngayon na mali yung lahat ng abogado na naggaling-galingan, nagtatawag sa kanilang sarili luminary para magsabi na unconstitutional yung pag-remand. Nais ko na sabihin, believe ako doon, napaka-genius, napakatalino ni Alan Peter Cayetano at kung bakit naisipan niya pa yun. At least, maraming hindi nagalit dahil sa kanya. So, in other words, iyon ay parang sa gitna. Maraming magalit pero hindi na kasing dami ng unang magalit na parang binababoy na yung pagtakbo ng proseso. Next. Pag tinanong mo ngayon si Alan Peter Cayetano, nung kanina nagsalita siya, wala tayong magagawa, kaya may kapangyarihan po yung Senado na kasunod na mag-dismiss ng reklamo. Pero, dapat bang gawin? Yan, ibig sabihin niya, sinabi niya sa English, yes, the Senate can dismiss. But the question is, should the Senate dismiss it? So, ibagkaiba yun na dapat bang i-dismiss? May kapangyarihan kami, pero dapat bang i-dismiss? Yan ang tanong naman niya. So, ibig sabihin, pinapahiwatig ni Alan Peter Cayetano na makikiusap siya ngayon sa mga kasamahan niyang senador, huwag muna nating i-dismiss. Yan po ang kanyang kaisipan. Nagsalita naman si Chis. Wala tayong magagawa. Hindi naman bawal ang motion to dismiss. Isa pa, nagsumiti ng sagot si Sara Duterte at sinabi ng kanyang mga abogado ang affirmative defense na dapat i-dismiss kasi scrap paper lang yung impeachment complaint. Ang rason na una na ginamit ng mga abogado ni Duterte, ni Sara, ay yung katotohanan na yung impeachment complaint ay pang-apat na. So inaargumento nila na ang unang tatlong complaint ay pwede nang gamitin na pangpigil, pangharang sa pang-apat na complaint. Pasensya na kayo sa apo ko, nagwapo. Oh, hello. So, anyway, so kung ganun ang mangyari, na wala pala, ang tanong ko, ang sabi ng konstitusyon natin, lahat patungkol sa impeachment ang may kapangyarihan ay ang Senado. Ang hindi lamang pwedeng gawin ng Senado, ang lahat ng bagay na nakasulat na hindi pwedeng gawin. Tanong, may nakasulat ba dyan sa ating konstitusyon na bawal i-dismiss ng Senado ang impeachment? Sagot, wala. Ano lang nakalagay dyan? Pag isunumiti ang reklamong impeachment na pinirmahan o inendorso ng 1/3 ng mga o isa sa bawat tatlo na mga congressmen ay forthwith, ay trial. The Senate shall forthwith try o trial shall forthwith begin. Pag ganun ang salita, ang tanong, yung pag-dismiss pa, pag motion to dismiss ay bawal dahil mayroong ganong forthwith trial? Sagot, hindi. Ang trial kasi,
napakalawak ng kahulugan ng trial. Kasama po diyan sa trial ang mag-dismiss. Kasama diyan sa trial ang maghimay-himay. Kasama sa trial ang mag-utos sa mga bawat testigo. Kasama sa trial diyan ang pagbabasura sa simula pa lang ng reklamo. Sasabihin niya maraming kulang. Ganun lang kasimple. So, ngayon, having given you that, na hindi pala bawal ang motion to dismiss, sinasabi naman ni Senator Chis Escudero, nako, wala tayong magagawa. Sigurado na to, yung unang pag-usapan ay kung i-dismiss ba o hindi ang reklamo. Ang rason niya ay hindi malabo sapagkat po, yung sagot naman ng mga abogado ni Sara, number one nila ground, affirmative defense kung tawagin, maobliga po ang Senado na magbuto-butuhan kung i-dismiss ba o hindi dahil sa argumento ng abogado ni Sara na pang-apat na to na reklamo na impeachment at bawal na to sa subsection 5, section 3, article 21 ng ating 1987 Constitution na nagsasabi na isang impeachment lamang ang pwedeng maihain o maipagproseso para laban sa isang tao na impeachment officer. Impeachable officer pala. So with that, yan ngayon ang issue na malalaman natin kung ano ba talaga. So, nakikita ko na ang sitwasyon. Sa paggulong ng proseso, ang una na tatalakayin sa July 28 ay yan. Pero mas naisip ako na unang tatalakayin ng mga Senado. Ano yun? Mas nauna pang tatalakayin nila, iresolbahin muna nila sa sarili nila kung sila na pangalawang mga senador ay may kapangyarihan ba na tumayo bilang kasama sa impeachment court? Yan ang unang tanong bago ang motion to dismiss. At kung masagot nila na wala silang kapangyarihan, ay parang dismiss na rin. Kasi hindi na sila makialam. At kung hindi nila masagot, mas pasagot nila na meron pa, kasi ang lahat naman kapangyarihan sa pag-impeach ay nasa Senado. O di, pwede silang tumuloy. At kung tumuloy sila, ay yan naman ang sunod na pag-usapan. Ang unang argumento ng mga abogado ni Sara Duterte na sinasabi na dismiss na ito kasi pang-apat na reklamo na ito. So ngayon, ano ang argumento ng mga abogado ni Sara? Para maintindihan ninyo, ganito po yun. Bakit dapat i-dismiss? Kasi lumabag po sa one impeachment rule. So yan po ang ultimate fact. Lumabag sa impeachment rule. Na dapat isang impeachment lang kung nareklamo sa isang taon. Yan ang ultimate fact na sinasabi. Ano yung hindi ultimate fact? Yung mga detalye-detalye na bumubuo para mapatunayan mong ultimate fact. Ang ultimate fact natin ay sobra na sa isa. So para mapatunayan mong sobra sa isa na ultimate fact, anong gagawin natin? Si mga pira-pirasong mga detalye. Anong una? Unang piraso na detalye ay yung katibayan na nagsampa nga noong December 2 ang unang reklamo na sinampa ng grupo ni Leila de Lima na mamamayang liberal na inendorso ni Congressman Percival Sindanya. Yan po ang nangyari. So, titingnan. Ano nangyari dito? O ayon sa batas, ayon sa Constitution, nagsasabi, kailangan sundin kung ano sinabi ng Constitution. Sinabi ng Constitution sa Section 2, Article 21 ng 1987 Constitution na kapag ang reklamong impeachment ay verified, ay kaagad aksyonan na i-endorso kagad ito sa Speaker's Office na aksyonan sa loob ng 10 session days. Yan ang unang tanong, nasunod ba yun? Okay. Tanong muna tayo, beripikado ba? Nasunod ba? Dapat beripikado? Sagot,
na sunod po, beripikado po. So kung beripikado, bakit ko nasabi na beripikado yung unang reklamo na sinampa noong December 2? Dahil kung buksan mo, ang pinakadulo niya, mayroong affidavit doon na lahat ng nagreklamo. At sinabi nila na nabasa namin ang buong reklamo, naintindihan namin ang laman ng buong reklamo, at ang mga nakasulat dyan ay pawang totoo at tama. Ayon sa aming personal na kaalaman at hango din o nakabase sa authentic na mga dokumento. Yan ang verified. So kung verified, anong kasunod na step? Kung verified pala o di, magbilang na lang tayo ng 10 session days para dapat i-endorso sa plenaryo o sa kabuuang mga kasapi ng mga Congress. Ang tanong, nakapasok ba sa 10 session days? Sagot, nakapasok po. Meron po akong ginawang listahan. December 9, unang araw ng sesyon. December 10, pangalawang araw ng sesyon. December 11, pangatlong araw ng sesyon. So, hanggat sa February 5 ay pang-16 na session days. So, mali po yung binikinikwenta ni Congressman Chua na wala pa raw 10 session days. Sobra na po, 15 session days. It's a fact. So, mapatunayan yan na 10 session days mahigit, hindi nila inupuan ng House of Representatives. So, yan ang pangalawang detalye sa ultimate facts. Kaya may unang detalye, verified. Pangalawang detalye ay lumampas ng 10 araw, ng 10 session days, hindi pa rin binigyan ng hindi inupuan ng mga congressmen. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Yan, ang kasunod na detalye ay ano ang ibig sabihin yan. Next na detalye na bago natin alamin kung anong ibig sabihin, dapat natin kunin mayroong isa pang detalye na nagsasabi sa ating jurisprudence na ganito, para sabihin mo na nakapagharang ang unang reklamo ng impeachment sa kasunod na impeachment na reklamo, ay kailangan yung unang reklamo ay tinatawag na initiated na. Ang tawag initiated na. Ibig sabihin na umpisahan na. Kung isampa lamang ay hindi pa naumpisahan yan. Okay, dito, December 2, unang detalye natin, nasampa na. Pangalawang detalye natin pala ay beripikado. Pangatlong detalye natin ay inendorso pala siya. Pang-apat na detalye natin, may 10 session days na. Pang-limang detalye natin, inupuan sa loob ng 10 session days. So, pang-anim na detalye natin, ano ngayon? Yung batas na nagsasabi na mga desisyon ng Supreme Court na nagsasabi kapag initiated ng reklamo, sapat na yan para bawalan ang pagsampa ng kasunod na impeachment na reklamo. Tanong, ano ba yun? Sabi natin pang-anim na detalye para mabuo yung ultimate fact na may bawal na. Ang sinasabi ng Supreme Court na kapag initiated na, ibig sabihin na umpisa na, napatakbo na. So, ang definition ng Supreme Court, kailangan natanggap, beripikado, at sa loob ng session days, 10 session days, ay may action kagad ang ginawa ang House of Representatives. So, anong action niya? Ang initial action niya dapat i-refer sa House Committee on Justice. Ang dito ang nangyari, hindi ni-refer. Inupuan, lampas na 10 session days, inupuan lang. Anong ibig sabihin yan? Ang tanong dyan, pwede ba makonsidera na yan ay initiated na? Yan ang kasunod pang-anim na detalye para mabuo ang ultimate fact. Ayon naman sa argumento ng mga abogado ni Sara, yung kasunod yan, yung hindi pag-action, pag-upo, ay equivalent na rin sa pag-initiate ng action. Ang action na ginawa ay negative. Hindi nila inaprubahan. Inapprove nila by means of omission. So therefore, dahil may action na sila, negative nga lamang, yan po ay sapat na para pumigil sa pang-apat na reklamo na isasampa.
See? So, ang ultimate fact dyan ay yung may nauna ng nasampa na na-initiate na impeachment complaint at yung pangalawa ay bawal na. Yan ang ultimate fact. Para maintindihan nyo anong ibig sabihin ng ultimate fact. Ibig sabihin ng ultimate fact, yung pinakahuli na factual detail. Pero ang ultimate fact, binubuo ng maraming detalye na binabagit ko kanina. Yan ang argumento po ng mga abogado ni Sara. O, kayo na magdesisyon kung madidismiss ba o hindi. Yan pong argumento ni Sara. So, hindi may iwasan, sabi ni Alan Peter Cayetano at saka ni Chis Escudero na magkaroon ng usapin na magbuto-buto ang mga senador kung i-dismiss o hindi. Siyempre, ang mga senador na yan, bubuto sila ayon sa nakita nila na detalye. Kung ipresenta yan, ipresenta ng mga abogado ni Sara Duterte ang lahat ng YouTube channels, YouTube live stream na session ng House of Representatives na 16 session days na ang nangyari. Inupuan pa rin. Wala na. Sa tingin niyo, ano kaya ang buto ng mga senador niyan? Knowing the fact, Duterte senators, ilan sila? Sigurado, Bongo, Bato, Marcoleta, Amy Marcos, Villar na Camille, isama Ruben Padilla, 6 na. Isama mo diyan pag sinabi mo si Camille Villar, kasama si Mark Villar diyan, o 7 na. Pag sinabi mo si Alan Peter Cayetano, Duterte yan, di 8 na. Oh, si Chis mamumuliti ka kasi gusto niya makuha ang boto ng mga Duterte group. Oh, maging 9 na. Oh, sigurado niya maka-Duterte yan si Mig Zubiri. 10 na. Pag andyan si Mig Zubiri, nandyan din si GB Ercito, 11 na. Kung andyan si GB Ercito, nandyan si Joel Villanueva, 12 na. Pag nandyan si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, pang 13 na, dismiss, kailangan lang 13 na boto. At yan din po ang aking ini-expect kung mag-umpisa na po. So, okay? So, ano naman ang pangalawang pundasyon nila? Yung pundasyon nila na hindi na dapat tatawid. O ngayon, ito naman ang mga detalyeng ipresenta para pagbuto-butuhan ng mga senador kung tatawid mo o hindi. Ito yung unang pagbubutuhan nila. Tatawid ba o hindi? Ladies and gentlemen, ito po yung argumento. Sinasabi na walang sinuman ang matatanggalan ng buhay, kalayaan at kayamanan kung walang batas na nagsasabi. Kung walang proseso ng batas. Sa English yan, Section 1, Article 3. Nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ngayon, anong ibig sabihin dyan? Matatanggalan ng kayamanan si Sara Duterte kung mawalan siya ng trabaho, wala siyang sweldo. Kaya papasok ngayon ang tanong, may batas ba nagsasabi na pwede siyang tanggalan ng kayamanan bilang vice-presidente? Sagot, meron. Ano yon? Sa impeachment, pwede siya tanggalin. Ang kasunod na tanong, teka muna, yung impeachment sinasabi mo, kung yung ngayong Senado, pwede yun. Pero how about nagbago ng eleksyon na? May bagong Senado. So may tanong ngayon, may batas ba nagsasabi na yung bagong Senado ay may kapangyarihan magtanggal ng kayamanan ni Sara Duterte bilang sa sweldo niya pagka-vice-presidente? Sagot, wala nga no. Wala eh. So, diyan magbuto-buto ang mga senador. Kung 13 ang pabor kay Sara, sa ngayon, dadagdagan mo kay Chis yan, magiging 14. Bakit? Idadagdag ko si Chis. Sapagkat si Chis, nanliligaw siya para sa maging Senate President ulit. Kailangan niya kumampi sa kung saan mas maraming boto. Kasi kailangan ni Chis ang boto ng 13 senador para manatili sa pagiging
Senate President. So, naintindihan nyo na? Hindi na ako mag-conclude. Kayo na lang mag-conclude. Basta ang sinasabi ko lang dito, walang magagawa silang lahat. Pag-umpisa ng session ng impeachment court sa 28 ng July, ito ang unang pag-usapan nila. Pwede ba na uupo yung bagong senador na bilang kasama ng impeachment court? Yan ang unang tanong. Kasunod sa tanong na yan, pwede ba yung bagong mga congressmen ay sila ang maglilitis laban kay Sara? Yan, pangalawang tanong. Pero isang desisyon niya, unang desisyon nila yan. So, halimbawa, sasagot sila, pwede. Pero kung ako tanungin mo, hindi na sila sasagot. Sabihin nila, iboboto nila, walang batas na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na maghuhusga ang mga bagong senador kay Sara. So kung wala, expect. Kayo na magsabi kung kanino mapunta ang boto. Nilalatag ko lang kung ano ang pamantayan. Okay? So yan po mangyari. Kaya magbabati na lang ako. Batiin ko yung aking kapatid, no, si Dennis Causing. Good evening, Doc. Okay. Tera, may may ipapadala ko sa iyo mamaya. So, si Pastor Roddy Rabi. Tapos si Regine Ford. Nagsasabi lang ng totoong opinion si attorney. Opinion lang yan sa akin kung anong batas, ha? Ang opinion ko ay tungkol sa batas. Rinaldo Valelos, Sara Boyce na itong si Toto Boyce. Bahala ka kung anong ibig sabihin kung Sara Boyce. Sara Boyce siguro kasi isa lang ako, boy. Pero Rinaldo Valelos, wala po tayong magagawa kasi iyan ang batas eh. Kung kanino papanig batas, wala tayong magagawa. Kaya nga sabi ko, kayo magdesisyon. Reggie B, mas marami yata sa 20th Congress ang naniniwalang di nila saklaw ang nakahain na impeachment sa 19th Congress. Malamang ngo, yan din ang opinion ko, pero hindi ko pinagpipilitan. Si Floro Fernandez Doque, ay naku, kahit na naman 10 ang naipile na impeachment case kung hindi pa naman tinanggap ng impeachment court. Isa lang po kasi sa Constitution, Floro, isang impeachment na reklamo lang ang pwede tanggapin. Okay? So si Floro Fernandez Doque, ay naku, inulit niya lang pala. Si Regine Ford, magandang gabi. Andrea Manalili, magandang gabi, Dr. Toto. Si Juna Me, dismiss ang impeachment ni VP Sara, 32 minutes, 32M bumuboto sa kanya. Sa bagay, no? Ikumpara mo ang boto, kung totoong boto yan, laban sa 24 lang na senador, di ba? Parang hindi makatarungan. Ang hinalal ng milyon-milyong tao ay tatanggalin lang ng 24 na senador. Bali Serna, Alter, wala na ginawa ang gobyernong ito kung hindi magnakaw ng pera, magsayang ng pera, gumawa ng katarantaduhan, wala na talaga pag-asang umunlad ang bansang ito. So Kalimada playlist, tama lang ang ginawa ng Senado, siniguro lang nila na balanse ang ginagawa nila kasi first na nangyayari. Okay. Eric Moico, sa 10K ay Caldero. Caldero. Si Icon Pata isa sabi mo si Cayetano si Irene. Nag-text na kami, nag-usap na kami ng husband mo. Crispin Padwal, good evening. Camotes, Tommy Camotes sa Camotes Island. Please like and share. Mga kababayan ko, please like and share my vlogs, my channel. Elodio Socorro, puro palpak lahat ng galaw ng mga congressmen. Yan ang napansin ninyo. Marilyn Bondak, maayong gabi, Dr. Engineer Toto. Dito na ko sa ombudsman mag-file og verified complaint affidavit. Okay, you is mean, one of my favorite lawyers, credible and brilliant regardless of colors. Basta naayon sa batas, paglaban ka hanggang kamatayan. Tama po yan. Elijah G.R. Socorro, Tamsa. You is mean, naimbag nga daw, Dr. Toto, shout out from Milan, Italy. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Masantos siya labi. Tapos, nitong nakaraang eleksyon, karamihan ng binoto ng tao yung ayaw ng sa impeachment. Di sana gusto ng tao yung pro-impeachment ang binoto. Mango, tama ka nga no. Ang pro-impeachment, hindi na boto, nanalo ata. Sa Senado, huwag natin bilangin ng congressman. Mango, napansin ko lang lahat ng sinasabi ni Bato sa plenaryo tungkol sa impeachment ay
same yung opinion ni Doc. Baka naman nakikinig lagi si Bato sa akin kaya ganun. Astra Kausing, ganun ba? Nakinig ba lagi sa akin si Bato? Kaya kung anong opinion ko, opinion ni Toto Bato. Siya naman si opinion ni Bato. Okay, hanggang dyan lang. Emmanuel Chan, Dr. Toto Tirador. Na iba na talaga sitwasyon ngayon, epekto ng vaccine sa utak ng tao. Matalino na bubu, lalong nagbubugok. Ay, hindi natin masasabi. Hindi natin monopolya yung pagiging matalino. KP Malilitim, tama ata ti tumutulong kanyak idi na disgrasya ako kung di dahil sa kanya di ko nabayaran agya manak attorney. Oh. Tapos ano na lang yung ibang mga senador ay jak maawatan. Ay, anyway, hanggang dyan lang tayo, no? Magandang gabi po. At bantayan nyo, may vlog pa ko kasunod. Ito naman si Rimulya na naman ang pag-usapan natin. Magandang gabi po. In 5 minutes, babalik ako.